Oh, ito naman yung kaibigan natin si VP Lenny. Meron naman po siyang payag na nilabas ng Rappler. Ang tanong ko nga, sabi ni VP Lenny, terrorismo ba talaga ang tuon ng anti-terror bill? O gusto lang nitong bigyan ng kapangyarihan ng Estado para bansagang terorista kung sino man ang kanilang gusto? Tumali na naman ito, kaibigan. Ikaw naman, VP Lenny. Talagang terorismo. Basahin nyo kasi, sabi nga ni Senador Lacson, basahin nyo muna yung bill bago nyo kinokontra. Yun namang office ng High Commissioner for Human Rights. Ang sinasabi naman the proposed 2020 Anti-Terrorism Act is slated to replace the already problematic Human Security Act, dilutes human rights safeguards, broadens the definition of terrorism, and expands the period of detention without warrant. The vague definitions in the Anti-Terrorism Act may violate the principle of legality. Nabasa kaya nito yung bill? Parang baliktad yata sinasabi nito. Bakit naman dinilute? Dinagdagan nga yung mga safeguards doon yung iba pa. Sabi naman ni Senador Ontiveros, valid at dapat pakinggan ang concerns ng publiko tungkol sa bill. Ay, tama ka doon. Valid naman talagang pakinggan natin. Pero pakinggan natin kung tama yung concern mo. Baka naman minimislead nyo lang yung tao. Ang hiling nila ay maayos na programa para sa kanilang kaligtasan. Yun nga ang layunin nito, yung kaligtasan. Ito naman si Senador Kiko. Whole of government, di ba? Heal as one, di ba? Ganun, gamot ba ang panukalang batas? Ito naman si Senador Kiko Senador Kiko, magbasa ka. Alam mo, abogado ka naman, Senador Kiko, dapat nalalaman mo kung ano talaga yung... Kasi itong si Senador Kiko, ito yung kumontra dun sa anti-terrorism bill, kasama si Ontiveros. Pero hindi na tayo nagtataka na itong dalawang ito, palaging pakontra ito. Ito naman si Tony Lavinia, si Joy Reyes, ano naman sinasabi nito? Moreover, time and again, democracy demands dissent. Totoo naman yun. Wala namang problema na kayo'y mag-dissent. Katunayan nga, sino bang pumipigil sa inyo? Araw-araw nga, magbasa. Sabi ko nga, magbasa kayo ng dyaryo, manood kayo ng telebisyon, makinig kayo sa radyo, sa social media, ay lahat na mababasa nyo kung paano binabatikos ang pamalan, kung sino-sino mga cabinet officials, ang binibitay. Wala nga pumipigil Ang sinasabi lang ni Presidente, kailangan maging factual yung basis ninyo ng inyong mga kritisismo. Hindi yung you mislead people, you create anxiety and fear. Ito namang isa pa rin to, si Richard Haydarian. Because after all, even the best laws could be abused and weaponized by those who want to shut down. Tama ka doon. Lahat naman ng batas, kung gusto mong abusuhin, talagang inaabuso. Precisely, meron din ng mga batas na pag inabuso mo yan, ay mananagot ka. Pero hindi yan dahilan para kukontrahin mo itong anti-terrorism bill. Sino pa? Karen Davila. Meron ba itong sinabi si Karen? Appreciating evidence if there is an abuse or arrest a person is a power reserved for the courts. What makes the Anti-Terror Council dangerous is that they are allowed to appreciate evidence and thus designate suspected terrorists and order them arrested. Karen, kinig ka. Hindi naman tinatanggal sa hukuman Like, bago mo halimbawa, meron silang pinagsususpecha ng mga terorista. Akala mo ba, ma-surveillance mo yan, ma-wiretap mo yan? Hindi. Pupunta ka muna sa Court of Appeals. Hihingi ka ng permiso doon. Pangalawa, yung sinasabing magdidesisyon daw doon sa probable cause, yun ang nire-raise ng marami.
bakit daw tinanggal sa hukuman? Alam po ninyo, may kausap nga ako, hindi ko nababanggitin kung sino, may kausap akong isang dating justice. Ano sabi ko sa kanya? Sa totoo lang, baka mas okay pa ito na mag-determine ng probable cause yung 5 o 6 na tao. Bakit kanyo? Kung judge lang magdidetermine, 1 tao lang yon. Pero kung 5 o 6, may kukontra sa'yo doon, kailangan unanimous. O di mas may safeguard ka pa nga. May mga abogado doon. Mga cabinet members, abogado rin eh. Kung ang miyembro doon abogado, kukontrahin ka doon kung wala namang probable cause. But, ganun pa man, meron din ng remedyo pero huwag natin pangunahin yung ating pagtatalakay. Babasahin muna natin yung mga kontra. Ito namang si Agot Isidro, ito namang artista. Ito, mahiling din itong pumasok ng mga kung anong pinagsasabi rin ito. Only cowards are afraid of dissent. Sino bang takot sa dissent? Kaya, wala nga natatakot sa dissent eh. Kayo nga mga dissenters, sige ang banat ninyo eh. Pinapabayaan lang kayo. Wala naman kahit na isa, walang idinimanda sa inyo. Yung sinasabi nyo naman na dinimanda si Rappler, dinimanda si ganito, iba naman ang kasong yun. Yun yung lumabag sa batas at merong probable cause na tinignan ng isang prosecutor o piskal. Kaya, naisampa yung demanda. Tingnan nyo ito. Hindi ba isa sa mga masusugid na kritiko? Kadalasang kritiko ito. Si Ping Lacson, Senador Ping Lacson. Siya ho ang author nito. Ordinarily ito, babanat kung nakikita niyang maraming paglabag. Pero si Senador Ping Lacson, to his credit, naging Chief PNP, PMA graduate. Madalit sabi, sila ho talaga nakakaalam sa mga gawain ng mga kriminal, mga sindikato, yung mga terorista, may mga karanasan to. Kaya nga sabi ni Senador Lacson, yung bill na yan, marami dyan ang kinopya namin sa mga makapangyarihang bansa na ganyan din ang kanilang batas, yung Australia, yung Estados Unidos. At sinasabi niya na maraming safeguards dyan. Yun nga ang tatalakayin natin mamaya. Inuuna lang muna natin yung mga pakontra. Sana nga daw, sabi ni Senador Lacson, sana yung mga kumukontra. Hindi kayo ang tamaan ng mga terorista. Kaya nga ito ginagawa natin para sa kumukontra at hindi kumukontra, kayo ang nilalayon ng batas na ito upang maproteksyonan. Sabi rin ni Senador Soto, ang mungkahi ko, basahin niyo muna kasi ang bill bago kayo nagre-react. Ang mga kukontra lang dyan, sabi ni Senador Soto, yung mga terorista at saka yung mga sumusuporta sa terorista. At saka doon sa mga natatakot sa panukalang batas. Di ba, sabi nga natin, yun din ang ating pananaw. Of course, sasabihin lang, hindi, dissenter kami. Exactly, dissenter kayo. Kaya you invoke the freedom of the speech and of the press. Wala namang pumipigil sa inyo. Kaya sinasagot nga namin yung inyong mga sinasabing nakakatakot na mga provision ng bill. Ang sabi naman po ni Secretary Delphine Lorenzana, we need this bill now because the threat that the terrorists will take advantage of the pandemic is very great. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon nga ang delikado sapagkat nakafocus tayo rito sa pandemya. Pati yung mga pulis natin, mga sundalo natin, abalang-abala. Biro mo kung bigla na yung inatake. Hindi tayo handa. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala kasi there are enough safeguards to the liberties of our people that they should not be unduly subjected to this kind of threats, they are alleging. Ang inquirer naman, ang sabi, the bill has been cooking in Congress for the past year. That reminds me. Merong mga dating author na umatras.
gaya ni Congressman Biason. Okay naman daw sa kanya yung bill, kaya lang gusto nila magkaroon ng pagkakataon na talakayin pa. Tanong ko naman ho sa inyo kasi, 3 taon na yan eh. Bakit naman ho kasi hindi nyo inisikaso nung pwede kayong magdebate ng gusto niyan? Ano yung naging problema? Sabi ho ni Secretary Anya naman, tapusin ko nga pala yung sa Inquirer. At least itong Inquirer, editorial siguro ito. Lorenzana pa rin to. Akala ko, gulat ako, Inquirer, pabor. Ang sabi pa ni Secretary Lorenzana, ang kailangan natin ng panukalang batas na ito sapagkat talagang makatotohanan ang panganib na tinudulot ng terorismo. Kaya panahon na ipasa na ito sa Kongreso. Mamaya tatalakayin natin yung tungkol sa mga nagrarally. Sabi ho naman ni Secretary Anyo, ang intensyon o layunin ng Terrorism Bill of 2020 ay para pangalagaan ang ating soberentiya at ipatupad natin ang kapanatagan, ang kapayapaan, at ang kaligtasan ng ating taong bayan. At pag ito ay nakapasa, ang ating pamahalaan ay magkakaroon ng malaking kakayahan upang alamin kung sino yung mga mamamayan at mga grupo na nagpaplano, nagbabalak ng masama sa ating bayan. Kaya, ang sabi naman nitong si RJ Nieto, Thinking Pinoy, hinahanap ko pa rin yung kung ano yung problematic provision sa anti-terror bill. Wala pa raw siyang makita. Mabuti pa ito. Meron pang isa, may nakikita po ba kayo na hindi namin nakikita sa kopya ninyo ng anti-terrorism? Ang sabi naman ni Sas Ragonda Sasot. Katulad na ikukulong ka kapag may sinabi kang di gusto ng gobyerno. O hindi, definitely hindi kayo kukulong. Ang dami nga nagsasabi kung ano-ano sa gobyerno, wala namang kinulong eh. O di kaya nag-join ka ng protesta ng rally. Hindi ba may malaking rally nung isang araw? Kailan ba yung kahapon ba o nung isang araw? Di ba punong-puno doon sa University Avenue sa Diliman? Wala namang hinuli doon. Ang kagandahan naman doon, yung nag-rally doon, they observe physical safe distancing. At may mga mask. Ganoon, okay lang yon. Hindi kagaya sa Amerika, talaga naman doon eh. Rioting. Kaya nasisira yung kausa, gaya ng sinabi natin. Okay lang yun na mag-rally kayo. Mamaya ho, magbe-break tayo ng konti at uumpisahan nating halukayin. Isa-isahin natin yung mga inilatag nilang mga sinasabing draconian o nakakatakot na mga probisyon para mabigyan po natin sila ng enlightened o kaliwanagan. Huwag po kayong alis. Babalik tayo. Now, punta na po natin itong mga kritiko. Alam nyo, ito pong mga kritiko, mga detractors, hindi yung mga legitimate na talagang concern sila. Para itong orchestra, sabay-sabay sila tumutugtog ng isang tono laban dito sa anti-terrorism bill. Kasi kahapon naipasa na yung anti-terrorism bill. At ito ay dadali na kay Presidente. Tandaan nyo yung Senado ay tumatama sa mukha natin yung aircon. Yun ang Senadong bill
inaprubahan in toto ng House of Reps. Yun nga inireklamo nga pala nila Congressman Biason at nung iba pang umatras. Kasi they had no opportunity raw na magbigay ng mga amendments. Like, for instance daw, gusto niyang lagyan ng amendments yung tungkol sa probable cause. Kasi baka daw ibang misinterpret. Pero, alam nyo, sa Senado, nandun yung mga talagang pusakal na mga nananaliksik at niriripaso kung anong ipapasa nyo sa batas. The fact alone, nasabi nga natin, kung yung mga kagaya ni Senator Lacson, ni Senador Drilon, at yung mga iba pang naroon, nandun din si Senador Francis Tolentino, abogado rin yun. Senador De La Rosa, ang dami sila doon. Senador Marcos, Senador Zubiri, Senador Revilla, dalawa lang ang kumontra. Hindi natin alam kung sino nag-abstain. Talagang pinag-aralan nila. Tsaka kung ito'y base doon sa, yung mga provision nito, base doon sa mga batas ng Australia at US, nakakasiguro kayong medyo okay yun. Sapagkat hindi naman ipapasa rin nila yun kung marami, kung may kritiko rito, mas marami doon. Now, the moment to ma-certify na yun, yung enrolled bill, darating yung Presidente. Si Presidente ngayon, tandaan nyo, si Presidente, abogado yan. At nakita natin, nung mga nakaraan, pag merong unconstitutional provision dyan, binivito niya. Kaya, wag ko kayong mag-alala. Pag-aaralan po ni Presidente yan. At tayo naman, pangako sa inyo, bilang Chief Presidential Legal Counsel, ay susuyurin po natin to. Pag may nakita tayo, gagawa tayo ng memorandum. At sasabihin natin kay Presidente, ito, medyo malabo ito, Mr. President, ito, ganyan, ganito, ganito. Kaya huwag ko kayong mag-alala. Basta tandaan nyo, isa lamang ang panuntunan ng Presidente at ng pamahalaan. Ano? Hindi ba? Yung sinasabing ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan, the prime duty of the government is to protect and to serve the people. Pagsilbihan at bigyan ng proteksyon o pananggalang ang sambayanan. So since siyang head of the government, siya magpapatupad nito. At kailangan ng Estado bibigyan mo ng kaukulang armas upang tugunan yung mga ganitong uri ng problema na sisira hindi lamang sa soberentiya ng bansa, kung hindi sa buhay at ari-arian ng mga nasa isang bansa. Now, ano ba ang mga issues na ni-raise? Unang-una, sabi nga ni Ase Chris Roman, itong panukalang batas, ang makikinabang dito, hindi lamang po yung administrasyong ito o ang mga tao sa ilalim ng administrasyon. Kung baga, pag napasa to, pag wala na si Presidente, di batas pa rin niya kahit sino mang susunod na Presidente. Kung ngayon naman, may bagong Kongreso, di amihandahan nyo. So, walang dapat na ipangamba. Ano ngayon ang isa sa mga matibay sangayon sa kanila na kontra sila ay sapagkat ito raw ay gagamitin
laban dun sa mga aktivista. Yung mga human rights activists, advocates, yung mga nagra-rally, yung mga nagpapahayag ng kanilang mga damdamin. Pero meron po dong provision sa panukalang batas. At binasa natin to nung nakaraang Miyerkules, hindi ba? Ang sabi rito ay, itong terorismo na dinefine, sinabi natin kung anong mga aktibidades na i-consider na terrorism. Hindi kasama yung advocacy. Advokasya, yung pagpapahayag. Kung anong maganda mong proyektong nasa isip. Hindi bawal yun. At hindi papasok sa terrorism yun. Yung pagpoprotesta mo, madami nga nagpoprotesta ngayon, di ba? Yung dissent, o lalo na itong dissent. Kung dissent lang pag-uusapan, ako, malusog tayo doon. Stoppage of work. Halimbawa, nag-strike kayo. Ay, hindi naman bawal yun. Ayun nga rally, gaya ng sinabi natin, nag-rally sila nung kahapon ba yun, nung isang araw. Basta naman mapayapa at sinusunod natin yung mga protocols dahil nasa pandemya tayo ngayon. Hindi yung terorismo yun. Tandaan nyo na ang sinasabi lang dun sa panukalang batas, kailangan yung layunin mo sa mga aktibidades na i-consider na terorismo ay naglalayong kang magresulta ng kamatayan o malubhang sakit sa isang tao o manganib ang buhay ng isang tao. O kaya naman, lumikha ka ng panganib sa kaligtasan ng publiko. Huwag niyong tatanggalin. Kailangan may purpose eh. Yung dalawang yun, kailangan isasama mo yun. Yung may layunin na gano'n. Pag walang layunin na gano'n, hindi ka papasok. Isang sa mga kinukontra talaga nila, yung bakit naman daw, pwede ka nang arestuhin ng walang warrant of arrest. Hindi lamang yan, sabi nila, biro mo, 14 na araw kang ikukulong, pwede pang i-extend ng 10 araw, 24 dias na. Samantalang sa ilalim ng Kodigo Penal, 3 araw ang maximum, kailangan idemanda ka na. Hindi daw ba yun paglabag at pananakot? Hindi naman. Unang-una yung Kodigo Penal. Yun ay nakapasa sa Kongreso. And obviously, hindi labag sa saligang batas. Aamyendahan lang naman yung 3 araw, gagawing 14 na araw. Kung ikukumpara nyo yung anti-terrorist bill sa ibang bansa, alam niyo po ba na sa Singapore, 2 taon makukulong at pwede pang i-extend. 2 taon ha? Ito, 24 days lang. Sa Malaysia, kung hindi tayo nagkakamali, 700 something plus. 724 days. At yung iba pang bansa, tayo nga ho, pinaka-maiksi lang eh. Pangalawa, unang-una, bago naman kayo maging suspect, siyempre kailangan yung law enforcement agencies merong ebidensya. Paano kukunin ng ebidensya? O hindi ba sabi ko sa inyo kanina, tatakbo muna sa korte. Court of Appeals. Hihingi ng permiso. Bibigay sila ron, ito, Your Honors, pinagsusundahan namin to. Kasi ganito. Kaya kailangan
i-wiretap namin to, i-surveillance namin to. Problema kami nito. O pag pinapaniwala mo, Court of Appeals, saka ka lang bibigyan. So, madalit sabi, di-surveillance ka na. Matitape na yung mga recordings mo. Teka muna. Hindi mo lahat pwedeng tape record, ha? Sapagat yung confidential privileged communication between lawyer and client, between doctors and patients, hindi ubra yun. Exempted yun. Hindi mo pa pwede yun. Yun lang talagang pinagdududahan na terorista ka. So, madalit sabi, kung meron ng ebidensya, o di dadali mo ngayon dun sa sinasabi nilang, bakit naman yung council binubulang ng mga cabinet members, hindi judge? O di, titingnan ngayon nila. Sabi ko nga sa inyo, kung 5-6 yun, at may abogado ron 2-3, may problema ka. Hindi ka basta makakakuha ng probable cause doon. Kasi mga abogado, may higpit din eh. Kaya nga sabi ko, mas maganda nga yun, 6 mo mag-decide kung may probable cause kasi isang judge lang. Ang isang judge, pag sinabi niya, may probable cause. Wala kang magagawa. Takbo ka rin sa Court of Appeals hanggang sa makarating ka sa Korte Suprema. Hindi ganun din. Pangalawa, bago ang isang organisasyon, kasi sabi nila, sabihin nila yung organization nito na human rights group lang, gagawin nila na terorista yan. Hindi naman ganun kadali yun eh. Papile ka pa rin sa hukuman to classify you as a terrorist group. Pero sabi naman iba, ang problema nga nakakulong ka ng katagal-tagal. Yung isang justice na kausap ko, tingnan mo yung baka may problema kayo dyan sa 3 days lang sa pag martial law at sinuspindi mo yung pribileo ng writ of habeas corpus, sabi nung retired justice, 3 araw mo lang na po pwedeng i-detain yan. Kailangan i-file mo, dyan 24 days ang maximum mo. Medyo, tinignan ko kagad yung saligang batas. Baka ako, kasi pagkakaalam ko, mukhang hindi tama yung opinion niya. True enough, pwede lang yon kung suspendido ang pribileo ng habeas corpus. Kasi kung suspendido, hindi ka makatakbo sa hukuman para questionin mo yung pag-aresto. Kaya binibigyan ka lang 3 araw. Dito hindi naman suspendido eh. In other words, yun ang sinasabi ko, may remedyo. Sasabihin mo, hindi, 24 days, no? Hindi ko totoo yung 24 days. The moment, kung ikaw'y magaling na abogado, the moment your client is arrested, you can file a petition for bail kagad. Kahit hindi pa nakademanda. Maliwanag naman ang sinasabi ng saligang batas. At saka may jurisprudence tayo dyan. Ano sabi ng saligang batas? All persons except those charged with a capital offense ay bibigyan as a matter of right ng petition for bail before conviction. Hindi nga sinabi doon before charging eh. Ibig sabihin, sa tingin mo, hinuli ka, wala namang base. Sabihin mo sa abogado, file ka ng either habeas corpus, questionin mo yung aking detention, or file ka ng petition for bail. Pwede ho yun. Kaya, hindi ho totoo na walang kalaban-laban ng isang pinaghihinalang terorista rito. Ano pa? Isa pa, hindi ba meron tayong tinatawag na warrantless arrest? Dati namang meron tayong warrantless arrest. Ibig sabihin, kahit na wala kang warrant, pwede kang hulihin at i-detain. Basta, merong probable cause. Ano ba yung mga sinasabi sa rules of court? Alam mo, nakita mo yung krimen mismo sa harap mo. You can arrest, citizen's arrest. O kaya yung isang pulis, may naganap na krimen, tapos yung tisigo, ang pumatay. Yun, ang nagnakaw. Pwede mo habulin yun. Arrest yun kahit walang warrant. Kung ikaw ay bilanggo, tumakas ka, pwede ka arrest yun. Hindi na kailangan ng mga warrant.
So, madalit sabi, dati na hong pwede yan. Hindi naman po pwede yung, alam mo na nga siyang kita mo sa harapan mo, bakit hindi mo maaresto? Bakit pa tatawag ng pulis tapos papapile ka pa ng issuance ng warrant? Eh, nandun na nga sa harap-harapan Ano pa? Ano pa ba mga kinukunta ng mga... At saka isa pa nga pala, before I forget, yun naman ng extension, hindi naman pwedeng basta i-extend yun. Kailangan merong requirement Kailangan pakita mo na kailangang patagalin mo pa yung isang suspect to preserve the evidence in connection with the crime of terrorism. O kaya naman, itong taong ito, baka pag pinalabas mo ito, gumawa na naman ng krimen. At, sabi nung batas, kailangan tuloy-tuloy ang investigasyon mo at walang delay. Kaya may mga safeguards Another thing, yung sinasabi nilang, naman, pag nahuli yan, siyempre, papaaminin niya. Alam mo naman mga pulis, sabi niya, ito-torture niya. Wala rin nung baliwala rin niya. Bakit nga nyo? Hindi mo naman magagamit yung confession niya. Pag gumamit ka ng puwersa, pananakot, o anumang bagay na nilabag mo yung kanyang karapatan, ay hindi mo magagamit yun sa hukuman. Inadmissible in evidence in whatever proceeding. Moreover, pag ikaw hinuli, gaya na nga sinabi natin ng isang araw, the law requires yung humuli sa'yo, ito man militar, o pulis, na ipaalam mo sa pinakamalapit na pinakamalapit na hukuman sa lugar ng pinag-arestuhan mo. Na, nahuli mo ito sa ganitong lugar, sa ganitong oras, madalit sabi, pati yung physical and mental condition niya, kailangan ipaalam mo. So, marami yung requirement din ng batas. Hindi basta madidihado ang isang terrorist suspect dito. Another thing, natanda nyo, sabi ko sa inyo, hindi ba mga trials ngayon? Hindi ba reklamo ng lahat ng mga litigante? Ang tagal naman ng trial. Abay, namatay na yung litigante. Nakabinbin pa rin. Pending pa rin yung mga kaso. Hindi ho. Hindi rito. Dito, kailangan Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Tuloy-tuloy ang bista nyo. Ngayon, nung nagpa-practice pa po tayo, 3 taon na nakakaraan Ang bista natin, once a month. Kung minsan, once in 2 months. Kita nyo yung Maguindanao Massacre, yun. Sunod-sunod nga yun, pero inaabot pa rin ng matagal. Pero ito hindi. Kailangan 1, 2, 3, 4. 4 days in a week. Kaya, hindi odiado. Plus, sabi na nga natin, you can always file a petition for a writ of habeas corpus, questioning your arrest and detention. Anong base? O kaya naman file kayo ng petition for bail. Ang problema dito sa mga kritiko din, palagi nilang kinukumpara si Presidente Duterte kay Presidente Marcos. Dahil daw nung panahon ng martial law, ang dami raw na torture ang dami nakulong, mga kalaban sa politika. Malayo naman Hindi naman sa inuusgahan natin yung administrasyon ni Presidente Marcos. O hindi ba nag-martial law naman sa Mindanao? Sige nga, ikumpara nyo nga. Kahit na isang reklamo, wala tayong narinig, kahit isang reklamo na nagdemanda na siya'y inarestong mali o tinorture siya, wala.
O ilang taon ba yung martial law doon? 2 taon na higit? Hindi ba wala? Naayos naman. Eh kasi nga, ang kaibahan ni Presidente Duterte, hindi ho siya kumikiling sa kaibigan o sa kaalyado. Actually, yun ang naging kasalanan o naging mali ni Presidente Marcos. Yung mga kaibigan niya, yung mga cronies niya, prinoteksyon na niya. Kaya nasira yung kanyang administrasyon dahil doon. Ito iba Nakita niyo naman. Sino bang presidente ang nagtanggal ng 7 general in active duty? Kahit si Marcos, hindi yung ginawa yun sige. Meron bang tinanggal si Presidente Marcos na kaibigan niya sa kabinete niya dahil sa korupsyon? O kaalyado niya? Hindi ito nga, iba Wala. Basta nagkaroon ng sabi niya, whiff of corruption lang. Tinatanggal niya. Kaya, kahit na sabihin mo, ngayon lang pwede naman siyang, hindi ba, nagbanta ko siya ng martial law. Pero sabi nga, banta lang naman yon. Actually, tinakot niya lang yung mga scoundrels dito sa ating bansa. Pero, sabi, hindi ko kailangan yan. Sapagkat, ang kapangyarihan, gaya ng BP Lenny, sinasabi niya, para palakasin ang kapangyarihan ng Pangulo. Hindi. BP Lenny, BP ka, pwede nga maging presidente. Ang dapat mong malaman, ang kapangyarihan ng Pangulo ng Bansang Republika ng Pilipinas ay isa sa malakas sa buong mundo. Talo natin ang kapangyarihan ng Amerikano. Talagang malakas ng dati. Ang kailangan lang sa presidente ito, alam niya kung paano niya gagamitin ang binibigay sa kanya ng saligang batas. Ang mahalaga, itong presidente pong ito, sensitive siya sa number 1 sa corruption. Number 2 sa oppression. Ayaw niya yung naaapi. Yun ang kinaririakan ni Presidente palagi. Yung magnanakaw ka ng pera ng bayan o mga abuso ka ng iyong kapangyarihan o nang aapi ka ng kapwa mo. Yun ang ayaw ni Presidente. Kaya lahat ng mga kilos niya palagi nakabatay doon. Kaya huwag kayong magtataka kung bigla siyang may tatanggalin sa pwesto. Pero ang sabi naman nila, bakit naman inililipat? Hindi Pag tinanggal niya sa pwesto at nilipat niya sa bahay, hindi corruption yun. Ibig sabihin, baka hindi ka bagay doon. Baka mas magaling ka sa ibang pwesto, ilalagay ka doon kasi honest ka. Baka lang hindi ka tugma ron sa trabaho mong yun. Pero, by and large, lahat ng tinanggal niya, puro may bahid ng korupsyon. At ang kagandahan po rito sa presidente ito, meron siyang compassion. Ang talagang puso niya doon sa mga kulang sa kayamanan, salat, sa kakayahan na sila'y mag-rise from their low stature in life. Yun ang tinutulungan niya. Kaya nga sinasabi niya, 2 taon na lang ako rito, kaya ginagawa ko ang lahat para mapaglingkuran ko kayo at magawan ko ng paraan, mabigyan ng solusyon ang suliranin ng bayan. Kaya sabi ni Presidente, hanggang sa muli, tayo'y magtulungan, magmahalan, stay at home, wear your mask, frequent washing of your hands, and pag nasa labas kayo, safe distancing. Ako po, ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa Lunes, 2:00 ng hapon. Magkita-kita tayong muli.